Nagluto nga ako ng pagkain ng kambing. Meron nga na namang gulay, padala galing probinsya. Konti nga lang pero at least maitatawid na naman ng ulam ng isang linggo mga tropa. Ito pa, sumabay din na may nagpadala ng bigas galing Leyte. Itsura pa lang, kanin na. Merong ding pinadalang brown rice yata to o red rice. Kayo na lang humusga, basta masarap tong bigas na to. Salamat po. Binuksan ko nga yung isang plastic. Sarap, saluyot pala to. Masarap i-partner sa labong to. Kaya dali-dali kong dinampot yung kangkong kasi kangkong muna yung lulutuin ko. Nakisuyo na rin ako kay Ate Rose na himayin yung mga kangkong kasi tinatamad nga ako. Sabi ko kay mother, siya na maghimay, ako magluluto kasi busy pa nga ako, busy mag-Facebook. So for today's video, ako na muna magluluto ng hindi pinasarap na ulam. Wala silang choice kasi busy sa meeting si Mine. Hinugasan ko na nga muna yung 10 kilo ng karne at isang sako ng kangkong para kahit hindi masarap yung luto ko, at least malinis naman. At dahil sobrang dami nga ng karne, 5 kilo lang ang kailangan kong sahog. Need ko siyang masakto sa hati kaso walang ruler kaya gamay-gamay na lang. Itinabi ko na nga yung another 5 kilo ng karne kasi isasahog pa namin sa patola yan. Sa dami nga ng karne, ewan ko na lang kung makita mo pa yung gulay dyan. At dahil favorite ko yung mat nung high school ako, mag-experiment ako ng luto. Meron kasing expired na Chinese sausage sa frozen. Sa sobrang tagal na nito, feeling ko expired na. Inamoy ko nga muna kasi baka amoy computer shop na siya. Nakalimutan ko kasing i-check yung expired date niya pero wala pa namang amag kaya goods pa yan. Kalahati nga lang muna kinuha ko kasi baka hindi siya bagay sa lulutuin ko. Nagsaing na nga rin pala ako ng kanin para multitasking, tapos naghiwa ako ng bawang at sibuyas na inarbor ko pa sa neighborhood namin. Give and take lang pero mas lamang sila ng kuha sa amin. Maliit na pan nga pala muna yung gagamitin ko kasi mag-experiment muna ako. Brand new oil yan, wala na kasi kaming over abuse oil dahil panay isda at tuyo ang ulan namin nitong nakaraan. Itatry ko nga pala munang isahog tong akala ko chorizo sa kakarampot na kangkong. Bala ko kasi sana haluan ng chorizo yung baboy kaso baka lumala yung lasa kaya experiment muna. Nilagyan ko na nga rin pala ng konting Worcestershire oyster sauce na tira-tira pa nung handaan. Tapos ayan, luto na, tikiman time na. Yan, testing ko muna kung bagay yung chorizo. Ang weird talaga ng lasa. First time ko kasi bumili nito. Akala ko mas masarap siya sa longganisa. Tinikman ko yung mismong chorizo pero hindi talaga masarap. Umali lang ako ng pagkakaluto. Ayun, failed ng experiment. Di ko kayang papakin kaya idodonate ko na lang sa mga aso. Tapos start na ulit ako magluto. Inuna ko nga muna yung 5 kilo ng baboy bago sibuyas at bawang kasi may sarili akong mundo. Awit, dumikit pa nga sa kawali yung mga karne. Nabawasan pa tuloy. Buti na lang 5 kilo to. Pero okay lang yan. Mawawala rin yung mga dikit-dikit na yan kapag nilagyan na ng toyo ng kapatid mo tapos simot-simot na Worcestershire oyster sauce. Binuhusan ko na rin ng tubig para magbalanse yung lasa pero ang main agenda magkasya tong ulam sa 2 pamilya. Abay, matutong magtipid. Tamang-tama, may 2 dekadang tokwa pa pala sa frozen kaya sinama ko na. Laman tiyan din yan, huwag mag-aksaya. Pagtapos sunugin yung mga sahog, saka ko nilagay yung isang sakong kangkong tapos fixer-fixer lang hanggang malusaw yung kangkong. Kanina isang sako to Sa bagay, 5 kilo pala kasi yung karne na sinahog ko kaya hindi mo talaga makikita yung mga kangkong. Ganito pala feeling ng mayaman ka sa sahog. Napadami yata ako ng karne. Dapat pala yung 5 kilo hinati ko pa sa 5 para pwede pang sahog sa iba. Alright, luto na. Pero bago daw kami kumain, nag-request pa si Ate Rose ipag-fixer ko daw siya ng apple at banana. Bilang mabait, masipag at masunurin akong anak, sinunod ko siya kahit tamad-tamaran na. Kita pa yung tiyan mo. Yan. Oh, tinikman pa. I-deliver ko na sana kay mama yung request niya kaso na checkpoint kami ng buhaya. PSG yata to ni mama. Taste test daw muna bago ipatikim kay mama para sure daw na safe siya. Wow, ma'am.
yung dede. Hala siya, akala niya, dede niya, binigyan na nga siya ng milk, kaso ayaw ng tigilan, baka baso na lang natira kay mama. Ay, nagturosary ka pala. Sorry naman, Gar, di ko knows, nag-rosary ka pala, kainan time na. Tignan na natin kung masarap. Uy. Huwag kayong maniwala, hindi talaga masarap, scripted lang yun. Hating gabi na nga, meron kaming unexpected na pangyayari. Nagtakbuhan kami palabas kasi nanganak daw si Penny at yung mga anak niya nagkalat na lang kung saan. Umuulan-ulan pa naman. Uy, patay yata yung isa. Si Bessie, hindi ko lang ang anak. Okay na to. Midwife. Ano na champi? Kailan ka champi? Wala pa, nauna pa sa akin si Penny. Buti pa yung aso nanganak na pero yung kapatid ko hindi pa. Nag-enjoy pa yata yung pamangking ko mag-swimming sa obaryan ng nanay niya. Sa loob daw kasi libre swimming. Dito kasi sa reality, 250 per head tapos may cottage pa. Pinanood ko nga kay Samsam yung video ng mga tuta, tuwang-tuwa siya. Gusto niya kasing hawakan kaso hindi pa pwede kaya ayun, naisipan na lang niyang pakainin ng cookies niya. Niya pa nakain ng cookies.